Bonjour po sa inyong lahat. So, welcome po ulit sa bagong lesson po natin. Matagal po akong umalis or matagal po akong nawala dito po sa YouTube dahil naging busy po ako sa pagtuturo ng French sa mga kababayan po natin dito po sa France. So, welcome po ulit. Welcome sa bagong lesson po natin. So, ang topic po natin ngayon, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Mga kailangang malaman sa verb être. Okay po. So, sa mga nakaraang videos ko po, nandoon po yung lesson po ng être. Okay? So, ngayon po, dadagdagan ko po yung mga information na kailangan po ninyong malaman ukol po sa verb po na ito. Voila. So, reminder lamang po kung ano po ba yung être kung gagawin po natin yung conjugaison po nito. Voilà, du verbe être au présent. Okay po. So, ito sa English, ito po yung I am, you are, he, she is, and then we are, you are, at they are. And then kung gagawin po natin ito sa French, ito po yung, tandaan natin, ito po yung je suis. And then ito po yung tu es. Pagkatapos po, ito po yung he is, she is, we are. Ito po ay il est, elle est, or on est. So yung he is po ay il est. Yung she is po ay elle est. And then yung we are po ay on est. Voilà. And then yung we are po dito ay nous sommes. Okay, so kung nagtataka po kayo bakit po may dalawang we dyan, normally na-discuss ko po ito sa mga nakaraang videos ko po. So, s'il vous plaît or please pakitignan po ito. Next one po, yung you are po dito ulit ay vous êtes. Okay, so kung makikita nyo po, mayroong you are dito at mayroong you are na naman dito. Ano pong pinagkaiba ng dalawang yan? Normally, nasa lesson ko po ito, pronom personnel at saka ito talagang verb être. Wala, kasi po nagbigay po ako ng lesson talaga about verb être. Ngayon po is lesson po ito, ano ba yung mga kailangan pa po nating malaman ukol po sa verb po na ito. And then last one po yung they are po. Okay, ito po yung ils, elles sont. Wala, review lamang po Je suis ay I am, tu es ay you are, il, elle, on est po ay he, she, we are, ang nous sommes po ay we are, ang you are po ay vous êtes, at ang they are po ay ils, elles sont. So, ano po ba yung kailangan po nating kailangang malaman sa être? Voilà. So, attention po mga kababayan ko po, kapag gagamitin po natin ang être, okay, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa komplemo na gagamitin natin. Okay? Ano po ba yung komplemo po na yan? Yan po yung mga words or mga final or mga last words sa isang sentence. Okay po, last word, last word sa isang sentence. Example, okay? I am beautiful. So ito po yung sujet, ito po yung verb, at ito pong last word po na ito po yung beautiful. Voila. Okay po, beautiful. Ito po yung komplemo. Okay, magbibigay pa po ako ng isang example. For example pa po is, I am tired. Okay? I am tired. So, yung last word po dito na tired, ito po yung tinatawag po natin na komplemo. Voila. Okay po. Kadalasan po, ang mga komplemo po natin ay mga tinatawag po natin adjective. Ibig sabihin po ng adjective, ito po yung mga words na nagde-describe sa isang noun. Maganda, pangit, mayaman, mahirap, pagod,
etc. etc. Okay po? So, mag-ingat po tayo sa compliment na gagamitin natin. Bakit po? Bakit? Okay po? Bakit? Ang compliment, okay, ang compliment ay nakadepende sa subject natin. Voila. Attention po, ang compliment ay nakadepende po sa subject natin. Ano po ba or saan po ba natin ibabagay yung compliment po natin? Number 1, kung si subject daw po ay masculine or femina. Okay po, so kapag gagamitin daw po natin ang isang compliment, dapat daw po tignan po natin si subject kung siya po ba ay lalaki or babae, masculine or femina. Number 2, tignan din daw po natin kung si subject po natin ay singular or plural, kung siya po ba ay iisa or maramihan. So, ito po yung rule po natin kapag gagamit po tayo ng et. At ito po yung kailangan po nating sundin sa compliment na ilalagay po natin. Para mas maintindihan po natin na magbibigay po ako ng halimbawa. Okay, example. For example po, yung sinabi ko kanina, halimbawa, sasabihin ko ay pagod ako or I am tired. Okay po, ang sasabihin ko po dyan ay je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Samantalang kapag sasabihin naman ni Fatima, na kung saan si Fatima ay babae, samantalang ako ay lalaki po, wala. Kapag si Fatima na babae ang magsasabi ng I am tired, ito na po ay magiging je suis fatigué. Hindi po dyan nagtatapos. Attention po sa fatigué po na ito. Okay? Knowing po, uulitin ko na si Fatima ay babae, sundan po natin ito. Okay? Masculine, femina, knowing po na babae si Fatima. Ano po ba yung letra or ano po ba yung letter na nagsisimbolize sa French na babae? Ito po yung letter E. Voilà. Ibig sabihin, madadagdagan po yung fatigue na compliment natin ng Voilà. Okay po. Next one, kapag si Fatima and Marta, parehas po na babae ang nagsabi ng we are tired. Okay po, yan po ay magiging nous sommes fatigués. Voilà. So, ano po ba yung idadagdag po natin dito? Attention, Marta. Voilà. Okay, so isa-isahin po natin. Masculine or femina. Kapag si Fatima dinagdagan ng Marta, babae at babae, sila po ay magiging babae. Rule po ng French. Okay po, so dadagdagan po natin ito ng Kasi nga po, Fatima, Marta, dalawa po silang babae, so dadagdagan natin ng Ngayon naman po, second, singular or plural. Si Fatima at saka si Marta ay dalawa. Ibig sabihin, yung subject po natin dito ay nasa plural. Okay po, so ano po ba yung letra na nagsisimbolize ng plural? Dito po sa French language, ito po yung S. Voilà, so lalagyan ko po ng S dito. So, nous sommes fatigués po siya. Voilà, naging ganyan po. So, yung dito, si Fatima at saka si Marta. Yung S dito, si Fatima at saka si Marta bilang plural. Voilà. And last one po, okay? Kapag si Brian, Fatima, and Marta ang nagsabi po ng we are tired, okay po, paano na po yan? So, nous sommes fatigués. Ano po ba yung idadagdag ko? Tignan po natin. Punta po tayo muna sa gender. Kung lalagyan po ba natin ito ng or hindi. Tignan po natin. Si Brian ay lalaki, si Fatima ay babae, si Marta ay babae. So, lalaki, babae, babae. Ano po ba yung rule po natin sa French language?
kapag ang grupo ng kababaihan ay madadagdagan po ng kahit isa lang na lalaki, automatic na po yung gender ng subject po natin ay lalaki. Okay po, so ibig sabihin kahit magkaroon pa po tayo ng 1,000,000 babae, okay, 1,000,000 babae at madadagdagan lang po ng kahit isa or katangi-tanging lalaki na maidadagdag sa 1,000,000 na yon, ang magiging gender na po ng grupo po na yon ay lalaki. So, dito po, wala po tayong na ilalagay dito. Pangalawa, singular po ba or plural? Knowing po na si Brian, Fatima, and Martha, okay po, sila po ay plural. So, automatic po, lalagyan po natin ito ng S. Wala. So, S lamang po ang idadagdag po natin dito. Wala. Sana po naintindihan po natin. Attention po, nasa present tense po tayo, but hindi lamang po ginagamit itong rule na ito sa present tense. Ginagamit din po ito sa past tense, and at the same time, ginagamit din po ito sa future tense. So, ginagamit ito hindi lamang sa past, sa present tense, ngunit ginagamit din ito sa, for example, sa past tense. Wala, halimbawa po si Martha, sinabi niya na I arrive. Wala, I arrive. So, yan po magiging je suis arrivé. Knowing po na si Martha ay babae, ito po ay magiging ganyan. Wala. So, nakita po natin na past tense po ito or nasa past tense na form po tayo. Wala. So, arrivé. Okay po. And last one, ginagamit din po natin ito sa future tense. For example, si Brian, sasabihin po niya, I will be absent tomorrow. Okay, yan po ay magiging je serai absent demain. Voilà. Okay po, je serai absent demain. So, nasa future tense po tayo. Samantalang kapag sasabihin ni Fatima, I will be absent tomorrow, yan po ay magiging je serai absent. So, knowing po na si Ma'am Fatima ay babae, magkakaroon po ng dyan. Demain. Voilà. Okay? Voilà. So, ito pong rule po na ito okay, kailangang malaman ang et. Voilà, ito po. Hindi lamang po siya ginagamit sa present tense, but ginagamit po siya sa lahat ng klase ng conjugaison ng verb être. So, merci po. Merci beaucoup sa inyo po. Voilà. Saglitan lang po itong video po na ito. Sana po ay marami po kayong natutunan, and mag-comment lamang po kapag meron po kayong gustong talakayin. Salamat po, and God bless po sa inyong